Ano-anong abilidad o powers nga ba ang kaya netong si Im Sama? Hindi nga mapagkakaila na itong napakatagal na nating hinihintay na misteryosong karakter na si Imu napakalakas. During chapter 1179 nga simula nung lumapag si Imu sa Elbaf, ipinakita niya na sa atin na ibang level yung lakas na meron siya. Itong sila Zoro at Sanji nga na alam naman nating may ibubuga in terms of battle, pinabagsak lang ni Imu nang walang kahirap-hirap. Si Loki naman na kinikilalang pinakamalakas na giant sa Elbaf ngayon walang habas rin niyang pinagtutuhog. At itong si Luffy, ilang minuto nga lang ang kinailangan ni Imu para mapabagsak ito. Kaya naman sa video nga na to pag-uusapan natin itong mga kakayanan ni Im Sama. Lahat nga ng mga ipinapakita niya na so far sa kwento hihimayin natin at i-explain ko sa inyo. Kaya naman kung handa na kayo game, umpisahan na natin itong topic natin. Ang unang abilidad nga ni Imu sa listahan natin itong possession. Capable nga itong si Imu na sumanib sa mga Gorosei, which is nakita nating ginawa niya yan kila Gorosei Saturn at Gorosei Mars during sa mga flashback. Kaya ring sumanib ni Imu kay Ganku. Ito nga yung unang ginawa niya ngayong Elbaf arc. Bali habang nakasanib nga capable din itong si Imu na mag-create ng isang libro kung saan kaya ng libro na to na mag-summon ng mga armas gaya ng barel at mini sword na ipinang-atake niya kay Brogy. Capable nga rin si Imu na mag-create ng pentagram gamit lang ang armas niya at gawin din itong armas gaya ng kanon. At finally ang huling kakayanan sa pagsanib na to ni Imu yung Dome Reverse. Ito nga yung pinaka-overpower na ability netong si Im Sama so far. Bakit? Dahil kahit wala nga siya physically sa lugar, kaya niyang ma-turn itong kahit na sino into devil. Nakita nga nating ginawa niya yan kila Brogy at Dory. Even sa flashback during God Valley incident, ginawa rin niya ito sa Davy Clan, pati na kay Rax D. Sebek. Recently nga lang nalaman nating ginamit rin niya itong Dome Reverse kila King Ruben at Princess Shuri. Bali habang naka-Dome Reverse nga ang mga biktima, wala silang pwedeng gawin kundi ang sundin ang kung anumang iutos sa kanila netong si Imu. Recently nga nagkaroon na tayo ng kasagutan sa kung paano masusolusyonan itong Dome Reverse at sa pamamagitan nga yan ng pagpatay. Kailangang patayin kung sino man ang na-Dome Reverse at babalik na ito sa normal. So note lang sa Dome Reverse ability netong si Imu na both itong sila Luffy at Loki ang natatanging mga karakter na hindi kayang ma-Dome Reverse. Base nga yan sa chapter 1178. Ang sumunod ngang kakayanan ni Imu itong Omen. Maraming ang variety na nakapaloob sa Omen. So first itong Omen nga yung itim na apoy na kinikreate ni Imu out of nowhere. Kaya nga niya itong ipang-atake sa kung anumang paraan ang gustuhin niya. Gaya ng pagpitik, pagbabato, at pagkukumbine neto sa parte ng katawan niya. Kaya nga rin gawing pang-depensa ni Imu itong Omen, which is very effective base sa ginawa niya kay Loki. Bukod pa dyan, pwede nga rin gamitin ni Imu itong Omen para literal na palakihin ang sarili niya. Nagagawa nga rin niya itong armas gaya ng pagtiturn dito into spike flail at bomba. Speaking of bomba, may atake nga itong si Imu na tinatawag niyang Eclipse Explosion. Kung saan itong ring nga sa likuran niya gagawin niyang initiator para magpabagsak ng sangkatutak na Omen at magre-resulta ito sa parang bombang pagsabog. Next itong paggamit ni Imu sa Omen bilang magnetic tool. Lalagyan ka nga niya ng Omen sa katawan mo at instantly tatama na dito ang atake ni Imu na para bang magnet ito. Example nga dyan itong stigma attack ni Imu. Speaking of stigma, capable nga rin itong Omen na mag-produce ng mga weapons. So far nga meron ng 4 na ipinapakitang weapons itong si Imu. Ito nga yung Nemesis kung saan nakita nating similar itong
espada na to sa Yoru ni Dracul Mihawk. Next itong Gram. Itong weapon naman na to similar sa napakahabang spear. Sunod itong Stigma. Parehas nga sa Nemesis kamukha rin ito ng Yoru. Ang pinagkaiba lang mas mahaba ito. At finally itong Void. Ito nga yung pinaka-normal na espada sa apat, pero yung talim nga nito nababalot ng itim na apoy o ng Omen. Bali gagawan nga natin ang separate video itong mga espada na to once na ma-reveal pa yung iba. At lastly na abilidad na nakapaloob sa Omen itong pagbibigay ng power up. Nakita nga natin ginawa yan ni Imu kila Summers at Gillingham. Ang naging resulta nga neto nagkaroon sila ng itim na ring sa likuran similar kay Imu at nadagdagan yung lakas ng dalawang to. Ang sumunod namang kakayanan ni Imu itong pagbibigay ng pact o kasunduan sa isang individual. May tatlong klase nga ng kontrata ang kayang i-produce netong si Imu. Itong shallow sea contract, sunod yung deep sea contract at ang huli yung deep sea contract. Sa shallow sea contract nga makakatanggap yung individual ng tato na siyang tanda sa kontrata na to. Kalakip nga nito maa-appoint ka rin as God Steel. Kapag may shallow sea contract ka na nga kaya ka nang makontrol ni Imu pero within a specific range lang. Next itong deep sea contract. Sa kontrata naman na to ma-appoint ka na as Holy Knight. Bukod pa dyan mas marami nga itong benefits in terms of power kesa sa shallow sea contract. Gaya ng additional power up para sa'yo, regeneration powers, at kaya mo na ring mag-create ng abyss circle na siyang ginagamit ng mga Holy Knights para makapag-teleport sa kung saan man nilang lugar na gustuhin. Ang downside nga lang ng mga benefits na to mawawalan ka na ng kalayaan dahil kayang-kaya ka nang makontrol ni Imu kahit nasa ang panig ka pa sa mundo. Nakita nga natin ginawa niya yan kay Harald. At finally itong deep sea contract. Currently nga hindi pa nire-reveal itong kontrata na to, pero assuming na itong deep sea contract yung currently na kontrata ng mga Gorosei, we can assume na yung nakapaloob sa deep sea contract saklaw na nitong mas mataas na deep sea contract. Dagdag pa dito yung kakayanan ng communication. Since during Egghead Island arc nga nakita nating nagko-communicate itong mga Gorosei gamit lang yung isip nila. Bukod pa dyan ilalagay rin natin yung immortality dahil na rin sa appearance ng mga Gorosei na halos hindi na tumatanda pa. At lastly yung yokai form. Itong transformation na nakita natin sa mga Gorosei during Egghead Island arc. Bali ayan na nga yung mga abilities at powers ni Imu na nasaksihan na natin. May nakalimutan ba ako sa listahan na to? Kung meron wag ka nang mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakaling na-enjoy mo naman itong video na to wag mo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!